At dahil kalilinis ko nga lang sa kwarto namin, ganito nga kagulo dito sa salas. Inuuna ko na talaga sa paglilinis ang kwarto para nga tuloy-tuloy na at dire-diretso na yung trabaho ko. Nagpalit nga ako ng mga bedsheet ngayon at lalabhan ko na nga din ito ngayon. At dahil matagal-tagal na rin hindi ako nakakapaglaban ng sofa cover ay isasabay ko na nga din ito sa paglalaba. Twice a week ko nga ito labhan o minsan nga inaabot ng isang buwan kasi nga wala nga akong pangpalit dito. Madalang din naman namin itong upuan dahil mas gusto nga namin sa labas tumambay kaysa nga dito sa salas. Minsan naman maghapon lang kami sa kwarto. Nang matanggal ko na nga ang sofa cover ay nag-vacuum na nga din ako pagkatapos ay minap ko na nga din. Nang mamap ko na nga ang sahig ay binalik ko na din itong sofa sa dati niyang lagayan. Pagkatapos ay sinunod ko na nga sa paglilinis itong dito sa may TV dahil napakagulo nga dito tapos kalat pa nga ang mga wire pati na din charger. Ewan ko ba pagkakagamit talaga nila ng charger basta na lang nila iiwanan. Pag ako talaga napikon itatago ko na lang talaga ang charger para pare-parehas walang makagamit. Char. Pagkatapos ko nga maglinis sa may TV ay dito naman ako sa may kabila naglinis. Tinanggal ko na nga din itong sofa cover ng isang sofa pagkatapos ay nag-vacuum na nga din ako dito. May nakita pa nga akong buhay na ipis kaya isinama ko na din sa pagba-vacuum. Tapos pinalitan ko na nga itong head ng vacuum dahil babacuumin ko nga din itong bintana dahil madami na nga ring alikabok tapos may mga agiw pa. Isa din talaga sa dahilan kaya sinisipag ako maglinis ng bahay ay kapag nga nakakakita ako ng ipis. Hindi man maiwasan na magkaroon ng ipis dito sa bahay pero ayaw na ayaw ko talagang makakakita ako ng ipis. Bukod sa ayaw ko talaga ng amoy niya, ay yung pakiramdam na kapag gumapa nga sa balat mo, ay talaga namang kinikilabutan ka na. Maliit lang ang ipis pero sa totoo lang nakakatakot ito, lalo na nga kapag naisipan itong pumasok sa tenga mo. Balik na nga tayo sa ginagawa ko, nakatapos na nga ako sa paglilinis sa salas, kaya dito naman ako sa kusina naglinis. Inisod ko na nga itong lutuan namin dahil panigurado ay napakadumi na ulit ng likod nito. Problema ko nga dito sa kusina namin ay kapag umuulan nga dahil tumutulo nga yung may alulod. Kaya kailangan talaga ay araw-araw ko nga lilinisin ang bawat sulok dito. Dahil baka mamaya meron ng tubig na na-stock kung saang sulok. At dahil tag-ulan na naman ngayon ay uso na naman ng mga insekto lalong-lalo na ang mga lamok. Nakakatakot din talaga ang lamok at dalang-dala na talaga ako dyan dahil nagkadengge na nga ang panganay kong anak. At simula talaga na nangyari yon ay talaga namang sinipag na ako sa paglilinis ng bahay. Ay sa totoo lang, dati talaga ay napakatamad ko maglinis ng bahay at minsanan nga lang ako maglinis ng bahay. Habang naglilinis nga ako sa kusina, ay nilalabhan ko na nga itong mga sofa cover at saka mga bedsheet. Hindi ko na nga ito ipinagpabukas dahil maglalaba nga ulit ako bukas at mga damit naman namin yung lalabhan ko. Tapos inisod ko na nga din itong drawer cabinet na ito para nga malinisan ko na ang likod na ito dahil matagal-tagal na nga ring hindi nalilinisan. Pagkatapos ay isinunod ko na nga tong ilalim ng lababo at pinagtatanggal ko na nga ang mga nakalagay dito. May mga time kasi na bumabara talaga ang lababo namin kaya ganyan na nga kapangit ang ilalim ng lababo. Palagi ko nga yung nilalagyan ng sunrocks para nga pumuti kaso hindi na talaga siya bumalik sa dati at ganyan na talaga yung hitsura niya. Pagkatapos ko nga itong malinisan at ang mapunasan ko ay binalik ko na nga ulit yung mga nakalagay dito. Tapos ito na nga ang mga nakuha kong dumi gamit nga itong vacuum. Tinanggal ko nga dyan ang mga buhok pati na din mga plastic dahil sa inodoro ko nga itatapon. Ang ganda talaga kapag may ganitong gamit dahil hindi mo nga aakalain na kahit araw-araw ka naglilinis ganito pa nga rin kadumi. Kaya laking tulong talaga kapag may mga ganitong gamit nga sa bahay.